Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po ay araw po ng Huwebes, ika-20 at siyam. Ika-20 at 8 sa buwan po ng Marso taong 2019. Thank you so much po, ma'am. Muli pong sumasa sa inyo ang programang Tropa sa ating pong himpilan sa 1134 kHz sa inyo pong mga talapitan para po yan sa AM band. At syempre pa tayo po ay live na inyo rin pong napapanood at napapakinggan sa ating pong Facebook page sa Katropa GWW-Series Virtual RTV. Ako po ang inyong katropang si Amihan Sabillo, isang oras po ninyong makakasama ngayong araw po ng Huwebes. Mga katropa, meron po tayong mga bisita ngayong umaga po sa atin pong programang Tropa. At napaka-importante po ng ating pag-uusapan sa ngayon kasi usaping pagkakaibigan, pagkakaisa, camaraderie, samahan, partnership. Sa pagitan po syempre na magkakalapit bansa at ito po ay matagal na po natin talaga pong sila yung atin pong ay katuwang sa atin pong ginagawa, lalo na sa pagpapalakas po ng Armed Forces of the Philippines. Anyway, kasama po natin mga katropa, mula po ito sa tanggapan ng Public Affairs Office. Siya po ngayon ang naka-assign para po sa Balikatan 2019 sa atin. Si Lieutenant Commander Lizelle Bidalion, ma'am. Good morning po. Welcome po sa ating programang Tropa. Magandang umaga, Katropang Amihan, at sa lahat po ng ating tagapakinig at tagapanood. And also we have First Lieutenant Zach Dorty. Sir, good morning. Welcome to our program. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga po. Ang cute. Bakit kapag kaibang lahi yung nagsasalita, ang cute kapag sinabi magandang umaga po. Pero subukan nating mga Pinoy. Sir, okay yung Tagalog niyo po. Magandang umaga. Again mga katropa, kaya po sila nandito po sa ating himpilan para po nga ngayong taon, para po sa Balikatan Exercises. Matanong po natin, Sir, Ma'am, what is Balikatan Exercise? Alright. Ano po ang Balikatan Exercise po? Salamat, Amihan. Well, Balikatan is an annual military training conducted between the Armed Forces of the Philippines and the U.S. Armed Forces. But this year, with the participation of the Australian Defense Force, it has a variety of missions to include counterterrorism, disaster response, and territorial defense. So, Balikatan will formally open on the 1st of April and will formally close on the 12th of April. 12 days. 12 days. Yes. However, we have activities that already started in March, like the construction projects that we can discuss in a while. Yeah. And then, I must share, Balikatan has three kinds of activities. First, we have planning and simulation exercises, wherein the command and control capability of the participating forces is tested. Also, we have operational trainings, wherein the joint and combined capabilities of both forces is tested also. And of course, a very important activity of Balikatan is that we are conducting civic assistance programs that we can discuss more. Later. Yeah. Ma'am, tapos na po ba itong planning and exercise in the operational training? The activities will start 01 April. So, sa April pa talaga. Apa. So, yung planning lang nag-start last March. Last March, ang nag-start po is yung construction. Yung construction, project natin. okay. Yung construction project for the schools and later on, Yes. itatopic po natin yan. Ano po yung mga assets po? Or what assets will be used by both military during Balikatan exercise? Sure. So for this year's Balikatan, it's going to feature, again, it's not only joint, but combined exercise. So what that means is it'll be all U.S. or all the branches of the U.S. forces, so Army, Navy, Marines, and Air Force, and obviously our Philippine counterparts as well. So with that, we are for the Army, we're matching our brigade combat teams to conduct ground training. One of the focuses of that is going to be counterterrorism, as Liz mentioned, and specifically military operations in urban terrain. Obviously, addressing the terrorist concern is important for both of our militaries. So that kind of speaks to the part of the ground side. In addition, we'll have amphibious ships
supporting off the coast of the Philippines. So those are here for the maritime security piece, and again, the territorial defense for amphibious operations. And then similarly, we'll have aviation assets as well, matching both the Philippine Marine and Air Force aviation assets. Okay, is this a whole approach, not only for example an air asset or Navy? This is for Armed Forces, Philippine Navy, Marines. Tama, ma'am? Sa lahat? Absolutely. So Balikatan is the biggest of the exercises that we conduct with the U.S. forces. It involves our Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Army, and our Marine Corps, together with counterpart from the U.S. And also, the Australian Defense Force ay magpa-participate din po. Okay, Yes. not only U.S. forces. Yes Also. po. And how many po? How Sure. many soldiers from Australian or U.S. forces? So for the from the For these U.S., years, it'll be yes. approximately 3,000 3,000? from the U.S. From the Oh, AFP, it's yes. approximately 4,000, and then from the Australian Australia. Defense Force, about 50. 50,000. Yes, No, 50. 50, no, okay. not 5. As clarification is 50, ayan. Yes. Kunti lang, from 3,000 and 4,000. Yeah. And then 50 itong Australian. Okay. Ma'am, focus tayo. Kanina po nabanggit po ninyo about dito po sa civic. Can you enlighten us po, ma'am, what civic po yung mga gagawin po natin, particular in somewhere in Luzon? Yeah. So, ang mahalaga po dito, no, yung Balikatan po is hindi lang po ang military ang magbe-benefit, but more so doon po sa ating local community. As we mentioned earlier, we have civic assistance projects na nag-start na nitong March, yung construction, in time para po matapos ang construction sa closing ceremony. So, i-share ko lang na ano-ano po ba ang pwedeng maging benefit ng ating mga local community for this year's Balikatan. First po, will help improve the local infrastructure because our forces will construct two-room classroom in select areas in Laguna, Batangas, and Bataan. Also, they will construct a medical clinic in Tarlac. So in Laguna, in Bataan, school, Laguna, Classroom. Batangas, Bataan, classroom. Bataan classroom. While in Tarlac, Medical clinic. medical clinic. Okay. Yes po. So, ito po yung nag-start last March. And time frame, ma'am? Dedication ceremony is scheduled 10 to 12, 10 to 11. Yeah. So, before mag-closing, we'll make sure na ma-dedicate yung na-construct na project sa local community. Turn over sa local communities. Apo. And ma'am, meron bang may project pa bukod sa tumatatapos ng April to 12? Or tuloy-tuloy po yung program na gagawin ng Balikatan? Or talagang from 1 to 12 dapat tapos na po yung exercises na to? Usually, we have a time frame. So, the formal closing ceremony will be on the 12th. So, matatapos po lahat ng mga training, basically. Yeah. Aside from construction of medical and schools, classroom po, somewhere in Tarlac, Batangas, Laguna, and Bataan, how about medical missions? Sure. So for the medical mission, one of the key focuses is, again, just empowering local communities. So teaching life-saving skills, including first aid, CPR, things of that nature. In addition, disaster response drills. So recognizing, for really all three of our forces, natural disasters, and in the Philippines especially, those are very prevalent. We want to make sure that the local community and that is prepared to not only respond to those, but also plan in advance and then be capable to withstand those on their own. And so from exercises like Balikatan, we have seen increased capability in the areas that we've worked in. And so we're very thankful to work with our Philippine partners, and I know for the U.S. forces, it's been great, seeing them interact with the locals, and I know they love it. And I think we hope the locals enjoy it too and get a lot out of it, and that the skills they learn and that the infrastructure that we build will last them not just for the duration of the exercise or even
the month after, but actually for years following Balakatan. It's a long term, ayan. Tinanong po natin yung mga katropa kasi alam naman po natin dito po sa ating bansa, may mga areas pa rin po tayo na talaga pong hindi naaabot ng ating pong Department of Health, lalo na po yung sa mga kabundukan, yung mga kababayan natin, ng mga locals, na hindi po sila naabot ng mga doktor. This time, yung mga doctors, kaya tinanong natin about dito sa medical and dental mission, na sila po yung pupunta dito sa mga areas. And ito kasing mga lugar na natukoy po, ito din yung may mga, hindi naman Bernila, yung may mga nakatira pa din doon talaga na takot or hirap pong bumaba sa kabundukan. This time po sila po yung aakyat and pupunta sa inyo. Sir, mayroon po dito yung how about po dito sa spiritual? Can you enlighten us po dito, ma'am? Spiritual for the soldiers or for the communities? Yes. In addition to what Zach have said, as part of the civic assistance that we will conduct, no? Meron din pong, the local community will also receive free medical check-up. Free po yun. And of course, they will distribute hygiene kits. And of course, there will be veterinary care. And then, of course, yung na-mention mo nga po is yung isang napakahalaga, the spiritual enhancement activities that will be conducted by our chaplain, by our military priest, together with the local community. That is for the local community. Okay. So, ibig sabihin, yung armed forces, tayo po ang magdadala sa kanila at sila doon yung bibigyan natin o itataas natin yung boost po about spiritual. Hindi po yung soldiers to soldiers yung No. Ayan, clarification. Bibigyang serbisyo natin yung mga local yung mga resident na nandoon po. Ma'am, nasa inyo po yung pagkakataon na mas ma-explain pa or maipaliwanag sa ating mga tagapakinig about po dito sa balikatan na gaano po sila kaimportante na every year dapat meron po sa ating bansa. Yung partnership natin with the US forces po. Sa aking palagay is napakahalaga nitong balikatan kasi training is the foundation of everything we do. So, this balikatan also manifests the long-standing relationship between your armed forces of the Philippines and the United States Armed Forces. Sa katunayan nga po, this is the 35th iteration of the training. So, we started balikatan since 1984. Ewan ko kung pinanganak ka na nun, Katropa. Yes. Yes. 1981. Talagang, I'm 1981. Turning 38 this coming June. Yeah, Talagang, batang-bata. be honest. Do I look 39, sir? Not. Thank you so 29. much. 29. How about you, sir? Any message for the soldiers and the Filipino community? Sure. So I guess I'd just like to thank all of them for their hard work. I mean, they're really the ones that are out there, building schools, building those communities, working with the local community. So thank you to them for all their hard work. I'd also like to thank the local community, obviously, for accepting us. We've gotten great feedback and support from them, and again, we're learning just as much from them as they are from us, and just unfortunately, I can't be there with them, but the pictures I've seen look great, where both our service members and the community look really happy. So we love to get out there and establish those connections, and really be involved with the community. It's a great experience for us. Thank you so much for bringing smile diba, to the silver lining in our community. Thank you, and thank you so much, ma'am. So, Katropang Amihan, Go I would ahead. like to thank you and DWDD for having us here. Ang maipapangako lang po ng inyong participating forces, we will continue to train more so that we can serve you more. Salamat Yung po. palalas na lang, pahabol lang talaga. Ma'am, kasi isang question lang na out of the line, hindi natin pa nag-usapan or parang rin sa kabatiran ng nakakarami. Ano daw po ba yung natutunan naman ng mga Filipino soldiers dito po sa partnership kung pag-usapan yung strong or lakas and yung alam po nila yung knowledge na gamitin yung mga makabagong kagamitan? Okay, it's a very Once good and question. for all. Yeah, so for Balikatan, we will be able to exchange bright ideas, Yes. share the best practices in all aspects of the military. For the Filipinos, maybe what we can share to our U.S. counterpart is for example, yung nangyari sa Marawi. Yes, How How we we respond. successfully did it, pwede nating i-share yon continuously sa ating mga U.S. counterpart. Kasi nasanay tayo na sa jungle, no? However, yung Marawi is in urban terrain. So, continuous pa rin po yung training natin in military operations in urban terrain. And then, the best practices
for that, we can share to our counterparts. How about you, sir? In 34 years of existence of this balikatan exercise, do you have, U.S. forces have learned from Filipino soldiers? 100%. So this year, as we kind of touched on, will be actually one of the biggest balikatans in recent history. And so what that means is obviously with more people, a larger scope for the exercise, becomes more complicated, just managing all those troops. So really, I'd say one of the key highlights is just our ability to come together and work together so seamlessly, which, the ability to do that has evolved, and we've gotten better at it over the course of these balikatans and other exercises that we do together. So, I would say that's one takeaway. In terms of what we've learned from our AFP partners, just the invaluable lessons. I think Liz touched on it already, but with the obviously their experience dealing with terrorism in the southern Philippines, in Mindanao and Mindoro. Our AFP partners obviously bring a whole immense experience and knowledge of military operations in urban terrain that I know our forces benefit from. So we're very much learning from them across the military spectrum. And then similarly, I think, for the U.S., I don't want to speak for Liz, the AFP, but my understanding is that the Philippine Army is now standing up a brigade combat teams. Oh. So just a larger size ground force, which is something that the U.S. Army has. And so, again, it really is an exchange where, we bring something to the table and the AFP does as well, and our forces in coming together not only learn from each other, but also then learn how to work together for a common goal and being able to work together. Ayan po mga katropa, napakalinaw na nabuong camaraderie sa pagitan ng ating pong mga kapitbahay, particular po ng US Forces and Australian soldiers po nakasama po natin ngayon. And ito nga, siguro naman natuldukan na po yung karamihan po, yung question ng iba, tanong ng iba, ano ba yung natutunan natin sa kanila? Katulad ng sinabi ni Ma'am, sanay po tayo yung umakyat sa kabundukan sa hinterland, pero this time kasi city, syudad, lesson learned sa atin yung nangyari po sa Marawi na talagang malaking naitulong ng US dahil doon sa laging exercises na ginagawa natin na hindi lahat sa kabundukan nangyayari itong crisis, meron din po sa kapatagan, and sila naman po ang naibigay din nila sa atin natutunan natin, and sila may natutunan din naman din po sa atin. Yun yung pinaka-importante po doon, at syempre pa yung samahan po yung nabuo, yung strong relationship, partnership between US and Philippines po. Again, thank you so much for visiting us. Isang malaking karangalan. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Anyway, mga katropa, yan po, naging bisita po natin ngayong araw na ito sa programang Tropa, sina First Lieutenant Zach Doherty, sir, thank you again, and kay Lieutenant Commander Lizelle Vidalion. Thank you so much po, ma'am. Mga katropa, magbabalik po ang programang Tropa, magkalipas lamang po ang ilang paalaala mula po sa ating himpilan. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Sa radyo, boses ng katropa mo, iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa, makisaya, makibalita, makiawit sa musika, sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. At bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Men and women are created equally by our Creator. The gift of life begins in a mother's womb. It can be said that a woman's main responsibility is to preserve the human race. As Napoleon once said, "Give me a good mother, and I will give you a good nation." This notable line goes to say that a nation depends its progress on how mothers bring up their children. The perception of women's role has evidently evolved. That's what these empowered women in the international arena did.
Florence Nightingale, also known as the Lady with the Lamp, used to spend her days to help the wounded soldiers during the Crimean War. Valentina Tereshkova is the first female to fly into space. Blessed Mother Teresa of Calcutta dedicated her life to serve the poor and the sick. She was also known as the living saint. The Filipinas were not left behind in this journey. Melchora Aquino bravely opened her home to help the wounded Katipuneros. Later, she was named the Mother of the Katipunan. Gabriela Silang did not crouch down in fear. Instead, she stood and fought against Spanish colonizers. Delfina Herbosa, Lorenza, and Marcela Agoncillo are the three women who sew the first official Philippine flag. Cory Aquino was the first Filipino politician who served as the 11th President of the Philippines. In fact, these Filipinas also conquered the military. Captain Luz Veminda Camacho of Philippine Navy was the first lady naval officer to be the contingent commander to our UN peacekeeping force in Haiti, and she was also the first woman to command a Philippine Navy warship. First Lieutenant Mary Grace Baloyo of Philippine Air Force was the female pilot posthumously received the Philippines' highest military award for courage, the Medal of Valor. Mayor Ramona Go was the first female army to be promoted to the rank of general in the history of the armed forces of the Philippines. In the AFP, a field dominated by men, we proved our value and role was more than what and how we are expected to be. We are more than just being a supplement to patriarchs. We have to work our way to be leaders and initiators of change and progress. And with our burning desire, we continue to be empowered and be an inspiration for the entire human race. Yes, we can, because we are women. Siguro ang masasabi ko sa pamahalaan, lalo na sa ngayong administrasyon ni Mayor Duterte, parang batay na rin sa na-experience namin, talagang sincere man talaga yung gobyerno sa pagtanggap ng mga former rebels na gustong bumalik sa normal na pamumuhay. Kasi experience namin ngayon, hindi man namin talaga ina-expect na ganito. Bibigyan kami ng mga hanap buhay o bibigyan kami ng pabahay, parang ganon. Hindi namin yan ina-expect sa government. Pero nakikita ko yung sincerity talaga. Sa kay Pangulong Duterte siguro, nakikita ko yung may heart talaga siya doon sa mga former rebels kagaya namin. Kasi nakikita ko naman yung mga tulong ng mga gobyerno, iba't ibang hihensya na talagang nagtatrabaho para magkaisa, para paano tulungan yung mga former rebels.
malapit na natin makamit. Inaasam natin tagumpay. Hanggang bumuti ang buhay, hanggang paglaya ay tunay, hanggang kasaysayan ay may saysay. Handa kong ialay ang aking buhay hanggang mamatay, hanggang mamatay, hanggang mamatay. Hanggang bumuti ang buhay, hanggang paglaya ay tunay, hanggang kasaysayan ay may saysay. Handa kong ialay ang My fellow mujahideen and ibang Samoa people, our journey towards peace has born us this agreement. hanggang mamatay, hanggang mamatay, hanggang bumuti ang buhay, hanggang paglaya ay tunay, hanggang kasaysayan ay may saysay. Handa kong ialay ang aking buhay hanggang mamatay, hanggang mamatay, hanggang mamatay. O bayan ko, o bayan ko, o bayan ko. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Tropa on DWWD. Salaysay Tropa. kahulugan na dapat mapansin at maintindihan. Kahit sino ka man ay dapat malaman. Mga katropa, kayo po ay patuloy pa rin po nakatutok sa programang Tropa ngayong araw po ng Huwebes. Ika-29. Ayan, kasi kanina nag-start tayo, sabi ko 28. Ayan, ika-29 sa buwan po ng Marso taong 2019. Kanina po mga katropa ay naging panauhin po natin dito po sa ating himpilan. Ito pong counterparts po natin sa balikatan na exercise ngayon pong taong 2019. Itong si First Lieutenant Zach Doherty ng US Forces at syempre pa mula naman sa Public Affairs Office ay si Lieutenant Commander Lizelle Bidalion. Ayan. So kanila pong pinaliwanag kanina mga katropa kung ano po yung balikatan exercise, kung ano po yung objective nito, kung bakit po meron tayo at syempre pa yung asset po na ginagamit. At hindi lang po ito para po doon sa Philippine Navy kundi po sa kabuuan. Mula po sa Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy at yung Marines po as a whole na po ito. And yung pinaka-importante po dito mga katropa, yung tulong po na kanila pong ginagawa para po dito sa ating mga kababayan o sa mga komunidad. Particular nga po na binabanggit po kanina, ito pong bahagi po ng Tarlac, Batangas, Laguna at Bataan kung saan tuloy-tuloy na po yung construction na ginagawa dyan para po sa ilang silid-aralan. At dito naman sa bahagi po ng Tarlac ay itong, kumbaga,
yung sa medical naman, di ba? Kasi katulad nga ng sinabi natin kanina, may mga ilang lalawigan, areas, lugar, yan, sitio, baryo, na mahirap pa rin po or hindi pa rin po naabot ng atin po mga doktor dahil nga po doon sa hirap or challenge po ng kanilang pinagdadaanan bago po nila marating yung lugar na to. Malaking bagay po, no, nakatuwang po itong kasama po dito po sa Balikatan Exercise, ito pong paglalapit po nila sa komunidad at pagbibigay tulong, serbisyo sa atin pong mga kababayan. Hindi lamang po yung mga katropa, yung spiritual naman, dinadala yung ilan po nating mga pastor, pari, or bishop, kung ano po yung tawag po ninyo dyan, doon naman sa komunidad na hindi po masyadong nakakababa para po dun sa araw ng linggo na pagsamba or pagnilay pasalamat sa pong may kapal, lalo na po ngayon sa atin pong mga kababayan ng mga Katoliko po or Catholic ay yung Semana Santa next month na po yan, so pumasok na, kaya po malaking bagay na nabigyan po sila o nataas po na boost yung kanilang moral dito po sa usaping pong espiritual. Sa kalawakan, ilan lamang nga din po dun mga katropa, sinasabing kasama po dito po sa Balikatan Exercise ay mga gagamitin po ay itong BRP Davao del Sur. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung aming sinakyan, papunta kami dyan sa bahagi po ng Philippine Rice. Itong LD 602 at itong BRP Ramon Alcaraz, itong PS16. At kasama rin po itong aircraft naman na SF-260, MG-520 at itong FA-50, yung Sokol choppers po natin, yung C-130 armored personnel po natin na siya po yung magdadala ng Army M113 at ng ARV, kasama din po mga katropa. Again, nasa 4,000 na atin pong mga kasundaluhan, mga Pilipinong sundalo po, ang kasama po dito sa Balikatan Exercise at nasa 3,000 naman na US forces o US soldiers yung kasama dyan at 50 naman yung Australian soldiers. Nakakatuwa, no? Kung before talagang US forces lang lamang yung kasama natin, ngayon po mayroon na tayong Australian. Sa susunod, 'di ba? Padami na po ng padamian at malaking bagay po. Nagpapalitan po tayo ng karunungan, ng kagalingan, ng atin pong mga skills sa pagitan po ng mga Pilipino at ng ibang mga lahi. At malaking bagay nga po na natutunan natin mga katropa, ito pong nangyari po sa bahagi po ng Marawi City. 'Di ba? Although sinasabi nga nila na sa Pilipinas, ang bilis na tapos ng crisis. Aminin natin sa Iraq, sa Iran, 'di ba? Ilang dekada na patuloy pa rin yung pakikipaglaban ng kanilang pamahalaan dito po sa ISIS, 'di ba? Pero tayo ang bilis taon, to be exact parang 1 year or ganun lamang po yung itinagal at talagang totally, kasi diba sa kanila sabi natin, nagpapalakas lang sila. For sa this time talagang totally tinapos natin yung crisis dyan po sa bahagi po ng Marawi. At malaking tulong po yung naibigay ng atin pong mga kasama dito po sa Balikatan. Dahil nga tayo pong mga Pilipino, particular ating mga soldiers, sanay po sila na sa kabundukan lumalaban. Tinutugis yung mga kalaban na nagtatago dito po sa ang ginagawang human shield yung ating mga kababayan at nagtatago dyan po sa bahagi ng Sulu, sa Zamboanga, kalimitan yung ganun po yung mga pangingidap na ginawa. So, ibig sabihin, bundok ang kanilang inaakyat. While dito po, nangyari po sa Marawi, syudad mismo, komunidad, yung kanila pong kinuha or inangkin ng mga Mauti or itong ISIS, itong Mauti-inspired ISIS po at malaking bagay na yung skills, yung kaalaman na nakuha natin mula dito sa US Forces or sa Balikatan Exercise na ginagawa, ina-apply po natin doon kaagad. Kaya sabi, kung sa ibang bansa, matagal, dekada, sa atin po, 1 taon lang. So, yun po ang masasabi nating tagumpay po na maituturing dito po sa 35 years na samahan po ng partnership po natin sa ibang lahi po ng pagbibigay ng atin o pagpapalitan po ng kakayanan ng ating mga kasundaluhan. Ang tuldok ay may salaysay at may kahulugan na dapat mapansin at maintindihan. Kahit sino ka man ay dapat malaman na dito sa mundo ikaw ay tuldok lang. Kahit na ang araw sa kalangitan, siya ay tuldok lamang sa kalawakan. Lahat ng bagay ay tuldok ang pinanggalingan.
May pumasok lamang po sa atin no, na info. Actually, pangyayari to kanina. Iwan po muna natin yung isapin po may kinalaman po sa balikatan ng exercises. Thank you so much muna sa atin pong mga kasama mula po sa 502nd Brigade. Ito yata yung tatawagan ni Katropang Beth. Yung pangyayari po kanina ng alas 3 ng madaling araw kung saan sinubukan po ng mga teroristang grupong New People's Army na pasukin po itong Victoria Municipal Police Station sa bahagi po ng Northern Samar kung saan apat na po na mga NPA po yung tinry na pasukin po itong or kubkubin po itong Victoria Municipal Police Station at nagresulta nga po nung palitan ng putukan. Kaya wala kang dapat na ipagmayabang. Mamaya po mga katropa, pagtapos po ng atin pong programa, ipopost po natin kaagad dito sa atin pong website. Pero ililinis natin syempre yung mga hindi pwedeng ilabas. As of 6 a.m. po mga katropa, again po nangyari po yung yung paglusob na ginawa ng mga NPA sa Victoria Municipal Police Station sa bahagi po ng Northern Samar ay alas 3 ng umaga. Pero po dito, as of 6 a.m. po mga katropa, ay 15 PNP personnel po yung naka-duty dyan sa panguna po ni Police Lieutenant Eladio Alo, ang Chief of Police po ng Victoria Municipal Police Station ay nandoon din po sa area dyan po siya natulog kagabi or duty po sila, yung 15 po silang duty. Sila po yung agad po nakipagbarilan o nakipagpalitan ng putukan dito po sa grupo ng mga teroristang New People's Army kung saan kanila pong inoccupy yung third floor. Yung third floor po ng Municipal Police Station, umakyat po doon ito pong ating mga kasundaluhan dahil po nakita na nila itong 40 to 50 na mga teroristang grupong New People's Army ay umaatake po dito po sa Municipal Police Station. Kaya po yung ginawa nila mga katropa, kinuha agad yung mga armas, yung mga baril na nasa ilalim at hindi po nagdalawang isip na ipagtanggol. Ito pong, hindi po pumayag, diba, na kubkubin ng teroristang grupong New People's Army itong Victoria Municipal Police Station. At wala pong nasaktan mga katropa sa panig po ng ating mga kapulisan. Dapat mapansin at maintindihan kahit Kung saan kanina mga katropa, alas 3 nga po ng umaga ay dumating daw itong isang forward truck kung saan na agad-agad pong bumaba yung mga kalalakihan o itong mga teroristang grupo na nakasuot ng patig uniform. At pinalibutan, ito pong bahagi ng Victoria Municipal Police Station. Ang NPA mga katropa ay mula daw po sa area ng Community o Sexom Sub-Regional Committee Emporium at ng Eastern Visayas Regional Party Committee na pinangunahan ni Rane Cabides. Siya rin daw po ang nagsisilbing secretary. Sa kabuuan, ito po natukoy nila 51. 51 po mga katropa sa kabuuan ang natukoy po ng PNP na lumusob ng mga turistang New People's Army kaninang alas 3 ng madaling araw sa Victoria Municipal Police Station diyan nga po sa lalawigan ng Samar. Sa initial po ng PNP ay isa po ang kanila pong nahuli o naarestong buhay na may dala pong caliber 60. 3 naman po ang rifle po na napasakamay ng mga otoridad. 3 katawan po ang na-recover. 3 pong katawan ang na-recover na 3 katawan po ng teroristang grupong New People's Army ang na-recover. Sa ngayon po, patuloy po yung ginagawang investigasyon ng atin pong kapulisan at kasundaluhan. Mamaya po, i-share po natin, ipapakita po natin sa inyo, ito pong malayo kasi. Ito pong picture natin kung saan nasa third floor, itong ating mga 15 lamang po sila, itong mga kapulisan na talagang nakikipaglaban dito po sa 51 na teroristang grupong New People's Army at yung kanilang gusali o itong police station ay talagang napakadami po nung tama ng bala ng baril. Yung nakakatuwa po dito ay wala pong nasaktan sa panig po ng ating pamahalaan. ay may salaysay at may
Kaugnay po mga katropa, dito po sa atin pong binabanggit ay nasa linya po ng ating komunikasyon ang tagapagsalita po ng 8th Infantry Division na si Captain Reynaldo Aragones Jr. Sir, good morning po. Welcome po sa programang Tropa. Ay ma'am, magandang umaga po ma'am, Captain Aragones po ng Division Capital Office dito sa Itay dito ma'am. Yes. Sir, meron pong information na dumating sa amin and may mga pictures na rin po na isinend po sa amin. Sir, pakikwento po ano po yung nangyari? Anong oras ba talaga? Alas 3 o 3 o 4:44 nang lumusob itong nasa 51 na teroristang grupong New People's Army dito po sa Victoria Municipal Station? Po ma'am, kaninang umaga mo, nga po ma'am, madaling araw, mag-alas 4. Nilusob ito ng yung Victoria Municipal Police Station, ma'am, nilusog po ng more or less 50 na mga rebelde po, ma'am. Kung saan, tulad sila ng dalawang killer truck. Bali yung encounter nga po, ma'am, ay nagtagal ng halos 2 oras, ma'am. Ilabot na ng alas 6. Bali, ganito po nangyari nun, ma'am. Nung paglusog po ng mga PNP, ma'am, gusto po nilang kunin yung Municipal Police Station. Pero itong ating police station ay nakahanda at may nakabigay nga po ng informasyon na may lulusog na mga rebelde. So, ito napaghandaan nila kung saan naging resulta sa pampalad, ma'am, mayroon tayong 3 sugatan pero hindi naman malala yung sugat ng ating mga 3 kapulisan, ma'am. At sa kalaban naman, ma'am, mayroon 3 namatay at mayroong 1 captured, ma'am. Na-recover din natin dito yung 4 na matataas sa kalibre ng baril, ma'am. Isang 14, 2 15 at isang 60 machine gun po, ma'am. Sir, Yan po yung, ma'am, mayroon din pong nadamay ng mga civilian, ma'am. Habang papadaan yung isang Toyota Prius Black, talagang nirat-rat pa ng mga rebuilding grupo na ito, ma'am. Kung saan 2 civilian yung sugatan, ma'am. Isa tinamaan sa tagiliran, isa tinamaan sa paa. Paglilinaw, sir, no, itong sibilyan na nadamay, niratrat ng mga teroristang grupong New People's Army, sugatan lamang po sila, sir, at sa tagiliran sa paa, hindi naman po malubha yung kanilang kalalagayan sa ngayon. Yun po, ma'am. Sir, balikan ko lamang po. Sabi niyo po, nakahanda yung atin pong municipal police station dyan, kaya po talagang hindi umubra ito pong ginawa nitong mga teroristang grupong New People's Army at gumana yung kanilang intelligence report. Sir, ano po yung sinakyanan? To isa silang dumating sa lugar o bulto po na dumating itong mga teroristang grupong... Ayan, sir, how about this one? Ayan po, sir. Okay na po? Medyo mahina po kasi signal ng dito, ma'am. Ayan, sir. Ito, okay na po? Ako, ma'am. Ayan. Sir, ulitin ko lang, paano po kung sakaling tuloy na yung investigation, sabay-sabay ba na dumating ang mga teroristang grupo dyan na nakakumuplan, so sakay sila ng isang truck, ano po yung sitwasyon at agad ba pinagbabaril yung municipal station or may nagkunwaring complainant? Hello, ma'am. Hello, ma'am. Yes po. Ayan na, sayang no, yung ano natin medyo malabo. Sir, ito po, paglilinaw na lang sa parte po ng mga sugatan, itong ating mga kapulisan, okay, alright naman, itong 3, hindi naman po nasa bingid ng alanganin yung kanilang mga buhay. Ma'am, putol-putol po yung dating niyo, ma'am. Ayan, siguro try natin, no, Katropang Beth, Tanyete, try natin na tawagan ulit itong si Captain Reynaldo Aragones para mas malinaw dahil sayang yung mga tinatanong natin sa kanya at sayang po yung information na makukuha natin. Napaka-importante po dahil nga po ang sabi po nito ay 51. Okay na, Katropang Beth, ang ating signal? Ayan po. Tawag po kaya ngayon ulit, ma'am. Yes po, sir, tatawag po kami ulit. Ayan po mga katropa, try natin na alamin natin na doon pa sa isa na nahuli, yung captured po nila, ay agad-agad ba ay natukoy ang pagkakilanlan nito at maaari ay hulihin pa or tugisin ito pong iba pa na kasamahan nito na responsable dito po sa pagpasok ng Victoria Municipal Station. Again po mga katropa, nasa linya po muli ng ating komunikasyon, ito pong tagapagsalita ng 8th Infantry Division na si Captain Reynaldo Aragones Jr. Sir, pasensya na po, medyo nagkakaroon tayo ng problema sa linya po ng ating komunikasyon. Sir, yung... Opo. Sir, linawin natin, nasa mabuting kalagayan naman itong 3 sugatan, hindi naman nasa bingid ng alanganin ang kanilang mga buhay. Hindi naman po, ma'am. Hindi naman po. Okay naman po yung kalagayan ng ating mga kapatid na kapulisan, ma'am.
Sir, sa ngayon po, kayo nakakita dyan, kumusta yung sitwasyon? Okay right na ba itong Municipal Police Station, yung ating mga kababayan, kampante na rin po ba sila na hindi na masusundan, wala nang pag-atake na gagawin ng NPA, or ano po ba ang sitwasyon ngayon ng ating mga kababayan, mga residente, dyan po sa bahagi po ng Northern Samar, particular sa Victoria? Sa kasalukuyan, ma'am, medyo stable po yung ano doon, yung sitwasyon doon sa area. Tuloy pa rin po yung pagtod natin, ma'am. At nagpapasalamat nga po kami sa mga sibilyan doon at sinuro nila yung pwesto po. Nagkaroon pa po ng isang encuentro, ma'am. Na-encuentro pa po ng mga kasundaluhan yung pag-withdraw ng mga kalaban, ma'am. Sa tulong din natin mga sibilyan, ma'am. So, ibig sabihin, nung nagsumbong na itong mga sibilyan sa Armed Forces of the Philippines na inaatake itong Victoria Municipal Station, agad-agad kayong kumilos, sir, at nung papataka sila, nakasalubong kayo at nagkaroon pa ulit ng inkwentro. Mga anong oras ito, sir? Mag-aalas sa isa po yun, ma'am. Mag-aalas sa isa po, ma'am. May tutukan pa sa papawidro na po na hinahabol at mga tropa po, ma'am. Ngayon po, sir, na nasa ganap na pong alas 10:56 ng umaga, payapa na po ba, sir? Malayo na, nakatakas na itong mga NPA, or patuloy ang ginagawa ng ating mga kasundaluhan na tinutugis po ito, sir? Pero hindi na dito sa Kapatagan. Maayos na po yung sitwasyon doon, ma'am. Pero tuloy pa rin po yung ating paghahabol sa mga kalaban, ma'am. Balikan ko lang, sir, kanina po nung umatake itong teroristang grupong New People's Army, sabay-sabay po ba sila, sir, na dumating sa area, o may sinakyan sila at nakakumuplods at agad pinaputukan yung Municipal Police Station? Dalawang sasakyan, ma'am. Yung isang sasakyan dito sa Municipal Police Station ng Victoria. Yung isa naman nakaabang doon na deploy ng tropa kasi ganito po yung mga taktika nila, ma'am. Sabi nila sa lugar, abangan nila yung mga papasok at papalabas, ma'am, para itirahin nila yung mga magre-report, pero nagkamali sila ng pwesto. Ang isa pang naabangan nila, yung sibigan nga, talagang niratot pa nila. Kumbaga, hindi na sinasaalang-alam yung seguridad din ng sibilyan. Kumbaga, wala na silang pili. Sibilyan, mga sundalo, talagang binibira na po nila. Sir, yung sabi po ninyo kanina, nakahanda ang ating mga kapulisan sa area bago po sila dumating. Ibig sabihin po, may intelligence report na isa sa mga municipal police station dyan po sa bahagi ng Samar ang kanilang lulusubin, pero walang specific or particular po na area kung saan. Basta kaya lahat po ng areas dyan ay nakahanda. Pero nakahanda po lahat ng ating mga kapulisan, ma'am, at kasundaluhan, ma'am. Sir, sa panig po... Lalo na ngayon napaparating, bukas po yung nila, ma'am, yung anniversary. So parang yan sana isusurpresa nila sa kanilang anniversary, pero failure ang kanilang ginawa. Thank you so much dahil handa yung ating... Pagluluksan yung mga gagawin nila ngayon, ma'am. Pagdiriwa. Nakakatuwa yung sinasabi niyo, sir, pagluluksa yung kanilang gagawin na dapat ibabato nila sa ating mga kababayan. Ngayon na ibalik sa kanila ano yung pakiramdam na meron sila. Anyway, sir, meron pa po ba, sir, base po sa intelligence report, meron pa po ba na pag-atake na gagawin itong mga teroristang New People's Army dyan po sa area ng Northern Samar? Ma'am, mga kasundaluhan natin at kapulisan natin ay laging handa, ma'am. Anong mga oras, kasi alam naman natin sa mga teroristang grupo na ito na ang gusto lang nila ay manira, matake at manggulo. Kaya anytime, ma'am, dahil sa lahat ng oras ay lagi tayong handa dito, ma'am. Sir, nabanggit nyo kanina, papatakas ang mga rebelde nung inyo pong nasalubong para sa augmentation. Mayroon po bang natamaan sa kanila? May mga sugatan po ba? Anong pong... Kasalukuyan pa rin po natin inaalam yan, ma'am. So, ongoing investigation pa rin po, sir? Opo, ma'am. Sir, again, thank you so much po sa inyong pagkakataon na ibinigay po ninyo sa amin at agad-agad po binigay niyo buong detalye. May kinalaman po dito sa ginawang pag-atake ng mga teroristang grupong New People's Army dito po sa Victoria Municipal Station, kung saan failure po yung kanilang ginawa, and congratulations po sa ating mga kasundaluhan at ating kapulisan. Opo, mama, hindi po sa aming Division Commander, mama, Major Raul Carmacho, na nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga kababayan namin dito na ayaw na rin talaga ng mga salot na grupong ito. At tumutulong na sila sa atin na pagbigay ng informasyon, ma'am. Thank you so much po, sir. Ingat po kayong lahat dyan.
Mga katropa, Salamat po, ma'am. mga katropa, ang inyo pong napakinggan ay si Captain Reynaldo Aragones Jr., ang tagapagsalita po ng 8th Infantry Division. May kinalaman nga po dito sa pag-atake po ng nasa 50 na teroristang grupong New People's Army dito po sa Victoria Municipal Station, dyan po sa bahagi po ng Northern Samar, kung saan 3 po ang napaslang na mga terorista, 1 po ang nahuli at 3 naman po ang sugatan sa panig po ng mga pulis sa ating po mga kababayan. Pero sila po ay nasa maayos namang kalagayan sa ngayon, nagpapagaling na lamang. Yung 2 sibilyan na talaga pong niratrat naman ng teroristang grupong New People's Army na sakay nga po ng Toyota Vios ay may tama po sa tagiliran at saka ng sa paa, wala rin man daw pong dapat ipangamba ang ating mga kababayan. Congratulations po sa PNP at sa AFP na talaga pong nakahanda at hindi po nagtagumpay ito pong ginawang pag-atake, paggugulo at pananakot na ginagawa ng teroristang New People's Army. And congratulations din sa ating mga kababayan dahil sila mismo yung nagsumbong sa mga otoridad na ito po kaugnay sa ginagawang panggugulo, pananakot, panghahasik ng lagim ng kaguluhan ng teroristang grupong New People's Army, at sila po agad ang nagtiwala sa ating mga otoridad at alam nila kung sino po yung tunay na magde-defend sa kanila, yung tunay po na magtatanggol at magpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang lugar. Sa ngalan po mga katropa ng ating mga kasama sa bahaging teknikal, sina Katropang Leonard Tanap, Katropang Ronald Angeles, dyan po sa bahagi ng DWWD, kasama si Katropang Dexter Orata, Katropang Jeffrey Malimban, at thank you so much kay Katropang Beth Tanyete na nakasama din po natin sa ating programa ngayon. And kanina po, pasalamatan ko lang sina First Lieutenant Zach 30, ayan, muntik pa ako magkamali. At kay Lieutenant Commander Lizelle Vidalion, ayan, thank you so much po, mula po yan sa balikatan exercise na yung mga representative ng Pilipinas at ng US Forces para po dito sa 12 days na gagawing balikatan exercises from 1 to 12 sa ating pong bansa, particular sa bahagi ng Luzon. Mga katropa, bukas po magsama-sama magkita-kita po tayo 10 to 11 a.m. programang Tropa. Ako po ang inyong katropang si Amihan Sabillo. Maraming salamat. God bless everyone. Tropa on DWWD. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. Labas at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. News and information on DWWD 1134 kHz. Ngayon na. Ito ang Naaresto ang isang mag-anak sa drug ops. Sasampahan ng kaso ang 6 na kamag-anak na naaresto kamakailan sa isang drug buy-bust operation sa Naga City. Samantalang sinabi ni Naga City PNP Station 3 Commander Mah Van Layosa na nakatakdang naman nilang i-turn over sa natanggapan ng Department of Social Welfare ang development ang minor de edad na kabilang sa naaresto. Batay sa ulat, magkakamag-anak lang ang nadakip na sila Fortunato Lizano, Salvi Aquino, Jose Alegre, Carlo Alegre, Arlene Alegre at isang naturang 14 anyos na minor de edad. Na-recover mula sa mga ito ang 40 na sachet ng pinaghihinalang shabu at tumatayong aabot sa 1.8 million ang umano ang halaga. At yan ang balitang hatid ng News Express, Top of the Hour News. Ako ang inyong junior katropa, Remit Panes, nagbabalita sa DWD. Iba tayo. Pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay
Ito ang